Mommy, I wanna go with you. Anak, hindi pwede. Magtatrabaho si Mommy. Wala magbabantay sa'yo doon. But I want to go with you, Mommy. I'm bored in the house na po. Sila tito kasi kung ano-anong corny ginagawa nila eh. Si Tito Allen always kiss Tita Thea. Si Tito Alex naman, always call his girlfriend. Nakaka-bored kaya. Diyos ko na bata ito. Ang dami talagang demand. Gusto ko man siyang isama ngunit hindi pwede. Bukod sa wala magbabantay sa kanya ay nandoon pa ang tatay niya. Hindi sila pwedeng magkita. Ang swerte naman yata ng lalaking yun kung ganoon niya ng kadaling makikita ang anak niya. Gusto mo ba sumama? Sabay kaming napatingin ng anak ko sa pintuan nang may biglang magsalita mula doon. Daddy! Sigaw ni Olive, saka ito tumakbo ng mabilis palapit sa kinikilala niyang daddy, si Ethan. Niyakap ito ni Ethan ng mahigpit saka binuhat. Did you miss me? Yes po, Daddy. Ngayon ka lang kasi ulit pumunta dito eh. Why? Are you busy ba? Sobra? I'm just taking care of something, baby. Like what, Daddy? Napatingin sa akin si Ethan kaya naman nilapitan ko si Olive. Anak, palaging busy ang daddy mo dahil marami siyang negosyo. Ako na lamang ang sumagot. Ang daldal kasi ng anak ko. Ang daming itinatanong. The important thing is that I'm here. Do you want to go with your mommy? Cheer up ni Ethan sa anak ko. Yes, Daddy. Then, we'll go with her. Nakangiting sabi ni Ethan. Isa na naman sa problema ko. Hindi malabong magkikita si Ethan at Owen. Malalaman na rin ni Ethan na nagtatrabaho ako sa pagmamayari ni Owen. Sigurado ka bang sasamahan mo ko? Wala ka bang gagawin today? Tanong ko pa. Umiling ito. Gusto kong samahan ka. Anito. Yay! Bumibis na po ako. Ani Olive, saka ito tumakbo paakyat ng hagdanan. Naiwan na lamang kaming dalawa ni Ethan sa sala. Saan siya ka na kay Olive? It's okay. Nasanay na ako sa kanya. Ako naman itong naninibago kay Ethan. Napapansin ko kasi na palagi na siyang tahimik na para bang may sumasagabal sa isip niya. Ethan, may problema ba? Hindi ko na natiis pa na itanong ito sa kanya. Para kasi ang lalim ng iniisip niya. Wala naman. Paano mo naman nasabi yan? Kasi napapansin kong parang ang lalim ng iniisip mo. Ilang araw na din na hindi tayo nagkikita. Pwede ko bang malaman kung anong pinagkakaabalahan ng boyfriend ko? Napatikim ito. Nasa office lang ako. Pasensya na kung nawawalan ako ng time na dalawin o puntahan ka. Ayos lang, nasa work din naman ako. Mommy, Daddy, I'm done. Bigla na lamang sumigaw ang anak ko. Excited na talaga ang anak ko sumama sa trabaho ko. Mukha pa ngang siya itong model at hindi ako. Susuot pa lang ng anak ko, pak na pak. Napangiti na lamang sa Ethan nang maglakad ang anak ko sa aming harapan na parang model. Daddy, am I pretty? Nabigla na lamang ako sa naging tanong ng anak ko. Natatawa naman na tumango si Ethan sa anak ko. Am I sexy? Umilin-iling si Ethan. Napangusong anak ko na para bang nagtatampo. I hate you, Daddy. Hindi ba ako sexy like mommy? May bilbil din naman ako. Nakangusong tanong nito. Natawa na lamang ako. Napatingin naman sa akin si Ethan. Bumaba ang paningin nito sa tiyan ko. Wala yatang bilbil ang mommy mo. Komento ni Ethan. Tama yan, Ethan. Napanguso ulit ang ano ko. Meron kaya? Ayun oh. Nagbaba ako ng tingin at doon ko napansin kung saan ang tinuturo ng anak ko. Nakalaging sakot, ngayon ko lang na-realize na matambok pala ang hinaharap ko. Yun pala ang bilbil na sinasabi niya sa akin. Akala ko talaga bilbil ang tinutukoy nito. Kagad ko naman itong tinakpan. Napansin ko ang pagpigil ng pagtawa ni Ethan. Anak, tumigil ka na. Halika na. Ang dami mo pang napapansin sa akin. Saway ko sa anak ko. Nakaramdam ako ng hiya lalo pa't nagpipigil ng tawa si Ethan. Good morning, Miss Beth. Kagad nabati ko dito nang makasalubong namin. Nasa pasilyo na kami at patungo na sa studio. Kasama ko sila Ethan at ang anak ko. Good morning, Angel. Naibaling ni Miss Beth ang kanyang paningin sa dalawa. Who are they? Curious na tanong ni Miss Beth. Naibaling niya ang paningin sa anak ko. Huhulaan ko. Pamangkin mong napakagandang bata na ito. No? Sagot ng anak ko. Napangiti si Miss Beth. Anong pangalan mo, baby? My name is Olive. Sagot naman ng anak ko. Nice name. Nakangitim po rin ni Miss Beth. Miss Beth, pasensya na po.
Isinama ko ang anak ko dito. Anak ko po si Olive at siya naman si Ethan. Boyfriend ko. Pakilala ko kay Ethan. Oh, anak mo pala? Hindi ko akalaing may anak ka na pala. Bumaling naman ang kanyang paningin kay Ethan. Ako nga pala si Manager Beth. Pakilala naman ni Miss Beth kay Ethan. Nginitian lamang ito ni Ethan. Oo nga pala, Angel. Hindi pala photoshoot ang gagawin mo ngayon. Gagawa kayo ngayon ng advertisement. A short video advertisement. Bigla yata akong kinabahan dahil sa sinabi ni Miss Beth. Mas nakakakaba yata iyon kaysa sa picture taking lang. Handa ka na ba, Angel? Oo naman po, Miss Beth. Mabilis lang naman iyon. Huwag kang kabahan, masasanay ka din. Kinakabahan lang ng konti. Good luck, Angel. Tuluyan ang nagpaalam si Miss Beth kaya naman nagtungo na kami sa studio. Sana hindi namin makita si Owen at sana hindi magtagpo ang kanilang landas ni Ethan. Sana hindi napupunta pa ngayon dito si Owen. Pagpasok sa studio ay nakaset na ang mga camera at stuff. Nasa banyo ang set. Kinakabahan tuloy ako. Anak, magtatrabaho lang si Mommy. Paalam ko sa anak ko. Binalingan ko sa Ethan at para bang hindi niya gusto ang set. Are you sure you could do this? Tanong pa ni Ethan sa akin. Oo naman. Angel, ready ka na? Sigaw ng babae sa akin. Nag-thumbs up na lamang ako. Mas mabuti ng maaga para mas maagang matapos. Sumunod ka sa akin. Utos ng staff kaya nagpaalam na ako ng tuluyan sa dalawa. Pumasok kami sa dressing room. Itong isusuot mo. Hawak ng babae ang tube skin color. Kinakabahan na naman ako. Masyadong exposed ang tiyan ko at lalong-lalo na makikita ang cleavage ko. Ano pa nga bang aasahan ko? Makikita ba ito sa camera? Hindi ko tuloy maiwasan na maitanong ito. Napangiti ang babae. No, just neck and a little cleavage. Kaya ko kaya yun? Marami pa namang nanonood sa labas. Isuot mo na yan dahil mag-uumpisa na. Sige. Napabuga na lamang ako ng hangin nang makitang cycling short ang suot kong pang ibaba. Diyos ko, matambok pa naman ang hinaharap ko. Tapos na ba? Maya-maya lang ay sumilip sa pintuan ng bakla. Ito na, patapos na. Sagot ko. Huminga ako ng malalim. Halika na. Niyaya ko lumabas ng babae. Nakalabas na kami sa dressing room. Napansin ko ang anak kong ang laki ng ngiti. Nag-cheer pa nga siya sa akin. Itinakip ko kasi muna ang tuwalya. Pumasok ako sa loob ng shower room. Napansin kong nakatitig sa akin si Ethan. Mukhang hindi niya ito nagugustuhan. Nagsimula na ako. Ready! Sigaw ng laki may hawak ng camera. Nanginginig yata mga kamay ko habang hawak ko ang sabon. Binuksan nila ang shower kaya naman bumubuhos ito sa katawan ko. Umakto lang ako sinasabon ng katawan ko gamit ang silica soap. Nakailang take pa nga kami. Napansin yata ng camera na nanginginig ang kamay ko. As a first timer talaga nakakahiya at kabado talaga ng 20. Sa wakas ay natapos din. Nakahinga ako ng maluwag. Basang-basa na ang buhok at katawan ko dahil sa paulit-ulit naming take. At least, natapos din naman. Hawak na Ethan ang tuwalya na itinakip ko kanina. Napansin kong palapit sa akin naroroonan ko sa Ethan. Palabas na ako ng shower room nang bigla na lamang na may yumakap sa akin. Nalaki ang aking mga mata at alam kong hindi ito sa Ethan dahil palapit pa lang sa akin sa Ethan. Kung ganoon, sino to? Bagya ko itong itinulak. Sa pagtulak ko ay binalot niya naman ako ng tuwalya. Saka ko lang nakita ang mukha nito. Si Owen. Bakit ka nila hinayang magsuot ng ganyan? Inis na tanong nito sa akin. Owen, umayos ka. Maraming nakatingin sa atin. Ang mga staff mo magtataka sila kung bakit niyayakap mo ko. I don't care. Mananagot silang lahat sa akin kung bakit kanila pinasuot ng ganyan. Maring sabi niya. Hindi lang dibdib niya ang nakadikit sa katawan ko kundi maging ang kanyang naninigas na nasa pagitan ng kanyang mga hita. May tinatago ka rin palang kabanyakan? Ano yung tumitigas sa loob ng iyong pants? Taas na umbulong ko sa kanya. Sinong hindi maninigas kung ganyan ang suot mo? Mabalik niyang bulong sa akin. I don't allow to wear something like that here. Kung alam ko lang, I would have cancelled it. Trabaho ito. Makadala ko ng silica soap niyo kaya ganito talaga isusuot ko. Hindi mo na dapat ako tinanggap kung ayaw mo ako magsuot ng ganito. Mindset naman, Owen. Mariin at mahinang sabi ko sa kanya. Tanging kami lamang dalawa ang nakakarinig. Binalingan ko sa Ethan. Natigilan ito at nakatingin na lang sa amin ni Owen. Maging ang mga staff ay nakatingin din sa amin. Salamat ka pala, Mr. Viliaga.
Nilakasan ko ang boses ko para marinig nila. Alam kong concern ka lang dahil dito sa suot ko. Napakabait niyo naman po. Inaalala niyo ang inyong model. Pwede na ho ba akong dumaan? Sarcastic ako napangiti. Sinadya kong lakasan ang boses ko para marinig nilang lahat. Baka kasi kapag nagpatuloy pa kami sa pagbubulungan, ay pag-iisipan na nila ako. Pinadaan naman niya ako. Tinaha ko ang kinaroroonan ni Ethan at alam kong nakasunod ng tingin sa akin si Owen. Tinakpan ni Ethan ang naka-expose kong katawan gamit ang tuwalya na hawak niya. Hindi mo sinabi sa akin na pagmamayari ito ni Owen. Sorry, Ethan. Hindi ko na nasabi sa'yo. Magbihis ka na. Kung ako lang masusunod, ayoko magtrabaho ka pa rito. Ito. Kung alam mo lang, Ethan, wala na akong choice. Wala din naman ako mapapagkuhanan ng 5 million. Hindi naman pwedeng hihingi pa ako o utang mo sa kanya. Mas lalo na akong dumagdag ng utang na loob. Nasaan si Olive? Napansin kong wala si Olive. Kasama niya si Manager Beth. Nagkasundo ka agad ang dalawa. Nagpaalam na ako kay Ethan. Pumasok na muna ako sa dressing room para magpalit. Betty, nagsisimula na ba si Angel sa kanyang photoshoot? Tanong ni Owen nang mapadaan sa office niya si Beth. Sir, hindi po photoshoot ang gagawin ni Angel ngayon. Gumagawa sila ng video for advertisement. Make sure na hindi mababasto si Angel sa susuotin niya. Bilin niya. Hindi naman po, sir. Nandun naman po ang boyfriend niya, saka yung anak niyang napakaganda at napaka-cute. Ang sarap nga pong kurutin sa pisngi. Bigla na lamang siyang napatayo. Nandito si Ethan? Si Olive? Paano niyo po nakilala ang boyfriend at anak ni Angel, sir? Buong pagtataka ni Beth. Tumikim lamang si Owen. Alam niyo, Mr. Villaga, kamukha niyo yung anak ni Angel. Pinaglihin niya ata yun sa inyo. Kamukha mo eh. Naging babae nga lang yun. Kung lalaki lang siguro yun, tiyak para kayong pinagbiyak na bunga. Komento ni Beth. Dahil ano ko siya. Gustong ipagsigawan ni Owen iyon ngunit hindi pa sa ngayon. Kailangan niya munang makuha ulit ang loob ng asawa. Nagsuot na lamang ng coat si Owen. Kailangan niyang puntahan si Angel at lalong-lalo na kailangan niya makita si Olive. Sir, saan kayo pupunta? Sa studio. Manonood po ba kayo? Panonoorin niyo si Angel? Hindi niya na sinagot pa si Beth. Dumiretso siya sa studio para makita si Angel. Malapit na siya nang masalayan niya si Ethan. Napatingin siya sa glass wall kung saan nakikita ang asawa. Tapos na itong mag-shoot. Bumaba ang kanyang paningin sa mapuputi nitong mga hita. Napansin niya din ang malulusog nitong dibdib, lalong-lalo ng cleavage nito na nakakaakitingnan. Mas bumaba pa ang kanyang paningin. Para bang nabuhay ang kanyang pagkalalaki nang masalayan niya ang matambok na pagitan ng mga hita ng asawa. Shit, bakit ganyan ang suot ni Angel? Nang mapansin niya na palabas na ng shower room sa Angel, ay nagmadali siyang kinuha ang towel na hawak ng isang staff para lapitan ng asawa at takpan ito. Nakakunot ang noo ko habang pinagmamasdan ng aking mag-ina habang masayang kausap si Ethan. I should be the one in Ethan's position now. I should be the one Olive calls daddy. I should be the one who makes Angel happy. I should be the one who takes Angel to work. Lahat ng ginawa ko noon kay Angel ay pinagsisisihan ko. Hanggang sa parking lot ay sinundan ko ang aking mag-ina. Kasama pa rin ang mga ito sa Ethan. Hindi alam ng mga ito na sinusundan ko ang sasakyan ni Ethan. Hanggang sa makarating ang mga ito sa bahay nila Angel. Pumasok ka muna sa loob. Narinig kong niyayaya ni Angel sa Ethan na pumasok sa loob. Hindi na muna sa ngayon, Angel. Gusto ko makapagpahinga na kaagad kayo ni Olive. Alam ko na pagod kayong dalawa. Daddy, bakit hindi na lang po kayo dito matulog sa house? Narinig ko rin na sabi ni Olive. Shit, hindi pwede. Bababa na sana ako ng kotse nang marinig kong tinanggihan ni Ethan si Olive. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko magta-take advantage ang gago. Hindi porket gusto siya ng anak ko ay sasamantalahin niya na ang sitwasyon. Hindi pwede, baby. Saka na lang kapag naikasal na kami ng mommy mo. Nginitian ni Ethan si Angel. Kasal? Yun ay kung papayag ako. Hindi ako papayag na maikasal sa'yo si Angel. Asshole. Kasal pa din kami ni Angel kaya sakit lang siya. Good night, baby. Yumuko si Ethan para halikan ng anak ko. Pagkatapos nitong halikan sa cheeks ang anak ko ay bumaling naman ito sa asawa ko. Naikuyom ko ang aking kamao. Hindi niya pwedeng halikan ng asawa ko. Lalabas na sana ako ng akmang halikan ni Ethan sa Angel ngunit hindi ito natuloy na biglang bumukas ng gate. Kuya ni Angel ang nagbukas ng gate.
Nandyan pala kayo. Bakit hindi kayo pumasok sa loob? Sambit nito. Pauwi na rin ako. Inihatid ko lang sila. Ganun ba? Saan ka pupunta, kuya? Tanong ni Angel. Siyempre, mommy. Sa girlfriend niya po. Always texting, calling, blah blah blah. Asar ng anak ko. Hindi ko napigilan at natawa na lang ako. Ang daldal talaga ng anak ko. Nagmana talaga ito sa mommy niya. Ikaw talaga? Bakit mo naman ako binubuking sa mommy mo? Natatawang sabi ni Kuya Alex. Tito, pwede na po kayong umalis. Puntahan niyo na po ang girlfriend niyo. Baka kasi mapagod pa sa kakahintay sa inyo eh. Kayo rin po, baka magtampo yun. Tatanda kayong binata, hiwalayan kayo. Asar pa rin ang anak ko. Nagtawanan na lamang silang tatlo. Tuluyan na nagpaalam si Ethan at pumasok na rin naman na sa loob ang aking mag-ina. Hindi ka agad pumasok sa loob ng kotse si Ethan. Napansin ko ang paghugot nito sa cellphone na nasa bulsa. Pagkatapos nito makapag-usap sa phone ay nagmamadali na itong pumasok sa loob ng kanyang kotse. Hindi ko alam kung bakit ko naisipang sundan ito. Dapat ang mag-ina ko lang ang sinusundan ko, ngunit bakit sa Ethan na itong sinusundan ko? Nababaliw ba ako? Bakit ko naman susundan ang lalaking ito? Hindi ito ang direksyon patungo sa bahay niya. Saan pupuntang gagong ito? Sa isang restaurant ay huminto ang kotse ni Ethan. Kagad na kumunot ang noo ko. Sa oras na ito, sino pang commit up niya? Huwag niyong sabing tungkol pa din sa office ito. Lumabas ng kotse si Ethan. Ilang beses itong napasulyap sa wristwatch. Bumaba na lang din ako ng kotse para sundan ito sa loob ng restaurant. Gusto ko malaman o makita kung sino ang commit up niya sa mga oras na ito. Hanggang sa pintuan lamang ako. Sunundan ko na lang ng tingin si Ethan hanggang sa huminto ito. Family dinner? Hindi ko kilala ang mga taong kausap ni Ethan. Katabi ngayon ni Ethan ay isang babaeng mistisa. Hindi ko nga alam kung bakit nandito pa rin ako nakatayo habang pasimpleng pinagmamasdan sila. Napansin kong tumayo ang babae at ganoon din si Ethan. Sinundan niya ang babae. Doon ko nagawang humakbang para sundan ang dalawa. Nagtungo sila sa restroom. Nagtago kaagad ako na biglang higitin ni Ethan ang braso ng mistisang babae papunta sa sulok. Hindi ko naririnig ang usapan nila ngunit alam kong may nangyayari. Alam kong may ugnayan ang dalawa. Hindi na ako nagtagal pa doon. Lumabas na lamang ako para hintayin si Ethan sa kanyang kotse. Gusto ko malaman kung ano ugnayan nila ng babaeng mistisa. Mukhang batang-bata lang din ito. Ilang minuto rin, akong naghintay dito sa tabi ng kanyang kotse. Palapit na siya kaya hinarangan ko kaagad. Owen? Gulat na gulat siya nang makita ako. Anong ginagawa mo dito? Ako ang dapat na magtanong sa iyo niyan. Anong ginagawa mo dito? Sino mga taong nakausap mo kanina? Sino yung babaeng bigla mong hinigit ang braso sa sulok? Sagutin mo lahat ng tanong ko, Ethan. Kagad kong nakwelyuhan ito. Napatungo lamang ito. Hindi ka ba magsasalita? Si Eunice. Sagot niya. Eunice? Sino ang babaeng iyon? Mukhang bata pa ang babaeng yun, Ethan. Huwag mo sabihin kapatid mo yun. Alam kong wala kang kapatid na babae. Hindi mo na kailangan pa malaman. Labas ka na sa problema ko. Gago ka pala. Bakit ako labas sa usapan na ito kung alam kong hindi lang kaibigan ng turing mo sa babaeng hinigit mo kanina sa sulok? Alam kong may namamagitan sa inyo. Ano ha? Niloloko mo ba sa Angel? Hinayaan ko kayong dalawa ni Angel tapos malalaman kong may babae ka? Hindi ko niloloko sa Angel. Sabihin mo ng totoo. Kapag niloloko mo sa Angel, I swear, Ethan, babawiin ko ang asawa ko. Si Eunice, inaanak ko. Inaanak mo lang ang babaeng yun? Bakit kailangan mo siyang higitin papunta sa sulok, ha? Dahil ikakasal na kaming dalawa. What? Naguyom ko ang kamao ko. Saka ko ito pinakawala ng malakas na suntok. Kago ka! Niloloko mo sa Angel! Sa puniitan ng kanyang ilong, doon tumama ang suntok ko. Hindi ko sinasadya. Paliwanag nito. Hindi mo sinasadya na lokohin sa Angel? Damn you! Muli ko itong sununtok kaya naman nagkagulo mga tao sa paligid. Inawat nila ako. Inilayo nila ako kay Ethan. Hayaan mo sanang ako magsabi nito kay Angel. Sasabihin ko ito sa kanya. Pakiusap ni Ethan. Damn you, Ethan! Damn you! I'll give you one day. If you haven't confessed this to Angel, I will tell her myself. Angel! Nagsusuklay ako ng buhok nang marinig ang pagsisigaw ni Kuya Alan sa labas ng kwarto. Nakabukas ang pinto kaya malaya ko naririnig ang malakas nitong boses. Anong meron, Kuya? Bakit ang ingay mo? Bumaba ka na rito.
Nandito si Ethan! Muli ay sigaw ni Kuya. Sunulyapan ko ang orasan. 7:00 pa lang ng umaga. Nakapagtataka naman. Napaaga yata nang punta si Ethan dito. Tatapusin ko lang po pagsusuklay ko. Sigaw ko naman. Sunulyapan ko si Olive. Mahimbing pa rin itong natutulog sa mga oras na ito. Ano kayang kailangan ni Ethan? Bakit napaaga siya ngayon? Yayain niya ba akong lumabas? Tama-tama naman kasi day off ko ngayon. Bumaba na rin kaagad ako pagkatapos ko mag-ayos ng sarili. Nadatnan ko si Ethan sa sala at para bang hindi ito mapakali. Nagulat pa nga siya nang makita ko. Ethan, napaaga yata ang punta mo dito. Gusto lang kita makita. Bakit? Namiss mo ba kagad ako? Ganoon na nga. Nakangiting sabi niya. Pwede ba kitang makausap? Oo naman. Ano ba sasabihin mo? Natigilan ito. Napatitig sa aking mukha. Ethan, untag ko. Napakurap-kurap ito. May sasabihin ka ba? Wala. Kalimutan mo na. Sasabihin ko lang sana sa'yo na mawawala ko na 1 linggo. Magpapaalam lang sana ako sa'yo. 1 linggo? Bakit? Saan ka pupunta? Sikasuhin ko lang bagong business na itinayo ko sa Palawan. Ganun ba? Mag-iingat ka. Ano ko sa kanya. Napansin kong hindi pa rin ito mapakali. Nakita ba kayo ni Alden? Seryosong tanong nito sa akin. Umiling ako. Kahapon, hindi ba nakita kami? Nandun ka naman, nakita mo. Isa lang sana ang hiling ko. Huwag ka na makikipagkita pa kay Owen. Iwasan mo na siya. Kahit hindi mo sabihin, yun ang ginagawa ko. Gusto mo ba lumipat? Anong ibig mo sabihin? Gusto kong lumipat kayo ni Olive sa condo. Condo? Bakit? Bakit mo kami pinapalipat ni Olive? Para hindi na kayo makita pa ni Owen. Hindi rin naman siya makakalapit dito dahil takot siya sa mga kuya ko. Takot niya lang. Isa pa kahit lumipat pa kami, magkikita pa rin naman kami. Nakalimutan mo na ba? Nagtatrabaho ako sa kumpanya niya. Paano kung umalis ka na lang? Hindi pwede. Nakapirma na ako ng contract. Asahan mo, hindi ko papansinin sa Owen. Ikaw ng boyfriend ko, Ethan. Wala kang dapat na ikatakot dahil kahit na anong gawin pa ni Owen, hindi na ako babalik pa sa kanya. Wala akong tiwala kay Owen. May tiwala ka naman siguro sa akin. Napatitig ulit siya sa akin. May tiwala ko sa'yo. Yun naman pala eh. Sinabi ko na sa'yo kahit anong gawin ni Owen, hindi na ako babalik pa sa kanya. Oo, kasal pa rin kami. Ngunit gagawa na ako ng paraan para ma-annulled ang kasal namin. Hindi na nakaimik pa si Ethan. Napansin ko napasulyap siya sa kanyang wristwatch. Hindi na ako magtatagal. Alis na ako, Angel. Babalik na lang ako next week. Sige. Yumuko siya, tinalikan ako sa aking pisngi. Tuluyan na nagpaalam si Ethan. Ako naman ay nagbihis na dahil ngayon ko aasikasuhin ang annulment namin ni Owen. Ako na mismo magdadala sa kanya para mapirmahan niya na. Ate Thea, pwede ko ba ulit iwanan sa'yo si Olive? Nahiya pa akong ibilin ito sa kanya. Ano ka ba, Angel? Walang problema sa akin. Sa kulit ba naman ni Olive? Hindi ako nabobore dito sa bahay. Ako na bahala kay Olive. Kung may pupuntahan ka, sige na, lumakad ka na. Salamat, ate. Niyakap ko naman kaagad ito. Go na. Hanggang ngayon hindi pa lumalabas ng kwarto si Olive. Hindi ko na ito pinuntahan pa sa kwarto dahil nagmamadali na rin ako. Kailangan ko mapuntahan si Owen ngayon nang maaga para maipasa ko kaagad ito kapag nakapagpirma na siya. 11:00 na nga pala. 12:00 na ako nakarating sa Silica Salt Building. Hindi ko alam kung nandito si Owen ngunit magbabakasakali na lang ako. Ang alam ko dito na siya palagi tumatambay at hindi na sa main office niya. Mabuti na lang nakasalubong ko si Miss Beth. Oh Angel, bakit nandito ka? Hindi ba't day off mo ngayon? May kailangan lang ako kay Mr. Villaga. Si Mr. Villaga? Wala siya dito. Oh? Nasaan ho siya? Nasa main office niya ba? Hindi siya pumasok ngayon. Ang alam ko nasa bahay siya ngayon nagpapahinga. Ano? Napakamot ako sa ulo nang wala sa oras. Mahalaga ba sa jam sa kanya? Kailangan ba talaga ngayon na? Pwede naman bukas. Kung importante talaga sabihin mo lang dahil tatawagan ko siya at sasabihin ko sa kanya. Hindi na Miss Beth. Pigil ko. Ayokong pumunta sa bahay niya. Hihintayin ko na lang siguro bukas. Hindi naman gaanong mahalaga ito kaya bukas na lang. O sige, ikaw bahala.
Tinalikuran niya na ako ngunit ginugulo naman ako ng isip ko. Kaya nga ako nagmamadaling pumunta dito para mapirmahan ka agad ito ng gago kong asawa. Miss Beth, napalingon ito. Nagbago ang isip ko. Pwede po bang humingi ng pabor? Pwede niyo po bang tawagan si Mr. Valiaga? Kailangan ko kasi talaga siyang makausap. Sure, sumunod ka sa akin. Sumunod na lamang ako kay Miss Beth sa kanyang office. Pagdating namin ay kaagad na tinawagan ito si Owen. Mr. Valiaga, pasensya na ho sa abala. Meron ho kasing gustong kumausap sa inyo. Si Miss Di Makalipad. Dinig ko sabi ni Miss Beth. Napatingin sa akin si Miss Beth. Ibigay ko daw sa yung telepono. Ibinigay niya sa akin ng telepono. Hello? Sagot ko. Anong kailangan mo? Seryoso ang boses nito. Napatingin ako kay Miss Beth. Hindi pwedeng marinig ni Miss Beth kung ano sasabihin ko. Pwede ba tayo mag-usap? Formal na tanong ko. Nag-uusap na tayo. Sagot naman niya. Tayong dalawa. Ani ko. I'm busy right now, Miss Di Makalipad. What is that about? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Magkita na lang po tayo kung pwede. Narinig ko ang pagtawa nito sa kabilang linya. Ngayon gusto mong magkita tayong dalawa? Kung kaya mo pumunta dito sa bahay, why not? Ano? Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? 2 weeks ako hindi papasok na opisina. Kaya kung may kailangan ka sa akin, ikaw ang pumunta dito sa bahay ko. Gustong gusto kong sigawan si Owen ngunit hindi ko magawa dahil nandito si Miss Beth. Baka magtaka ito kung bakit ko sinisigawan na may-ari ng building na ito. Ano? Nakapag-isip ka na ba? Narinig ko muli ang pagsasalita ni Owen sa kabilang linya. Hindi pwede. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ibababa ko na ho ito. Salamat na lang. Formal na tugon ko kahit inis na ako. Ang galing din ng lalaking ito. Mukhang nananadya pa talaga. 2 weeks siyang hindi papasok. Sigurado ba siya? Sumakit na lamang ang ulo ko. Umalis ako ng building na walang nangyari. Nananadya talaga ang lalaking iyon. Kalalabas ko lang nang marinig ko ang pag-ring ng aking phone. Kinuha ko ito mula sa aking shoulder bag. Kumunot ang noo ko nang makitang number ito ni Owen. Walang gana kong sinagot ang tawag nito. Anong kailangan mo? Alam natin na ikaw may kailangan sa akin. Wala na akong kailangan sa'yo. Ako meron. Nagsalubong ang mga kilay ko. Anong kailangan mo? Masungit na tanong ko sa kanya. Ikaw muna. Anong kailangan mo sa akin? Huminga ako ng malalim saka ako umirap. Dala ko ang annulment paper natin. Pirma mo na lamang ang kailangan. Natawa ito sa kabilang linya. You're really determined. Yup. Gustong gusto ko na kasing alisin ang apelyido mo sa pangalan ko. Natawa na naman ito. At sino ipapalit mo? Wala ka na dun. Hindi mo na kailangan malaman pa. Si Ethan ba? Hindi ka agad ako nakapagsalita. How sure are you that he is loyal to you? Hindi ako nakaimik dahil sa sinabi niya inapaisip ako ng malalim. Hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam kung loyal ba talaga siya sa'yo. Dagdag pa niya. Ang alam ko lang, hindi siya katulad mo. Mariing sabi ko. Natawa na naman ito sa kabilang linya. Dahil sa nakakairita niyang tawa ay pinatay ko na lamang ang tawag niya. Wisit! Sasakay na sana ako ng taxi ngunit naisip kong masasayang ang araw ko kapag hindi ko ito napapirmahan ngayon. Gusto ko na talaga makawala kay Owen. Dahil wala akong choice, kailangan kong pumunta sa bahay ni Owen. Hala na. Tinawagan ko si Owen. Sinagot naman niya kaagad ang tawag ko. Hey wife. Sagot dito sa kabilang linya. Pupunta ako ngayon sa bahay mo pero siguraduhin mong pipirmahan mo ang annulment paper na dala ko. Sure. Papunta na ako. Ani ko. I will wait for you. Ani to. Inirapan ko na lamang ito kahit nasa phone ko lang ito kausap. Pinatay ko na rin kaagad ang tawag ko. Ilang minuto lang ay nakarating din ako sa tapat ng bahay ni Owen. Huminga ako ng malalim. Pinagbuksan ako ng gate ng guard. Eto na, nandito na ako. Ilang hakbang pa bago ko mararating ang main door. Dahil desperada na ako makawala kay Owen ay nagawa ko na siyang puntahan dito sa bahay niya. Nag-doorbell kaagad ako. Ilang beses pa ngunit ang tagal pa bago binuksan ang pinto. Manang Mosi? Hindi ko akalaing makikita ko pa si Manang Mosi. Akala ko kasi sa 5 taon na lumipas ay nagpalit na ng maid si Owen ngunit hindi pa rin pala. Niyakap ko kaagad ito. Diyos ko, ikaw ba yan, Ma'am Angel? Halos hindi makapaniwala na tanong nito sa akin. Yes, ako po.
Humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin, sa kanya ako tiningnan mula ulo hanggang paa. Diyos ko, ang ganda-ganda mo. Ang puti mo pa at ang sexy-sexy mo. Ang laki ng pinagbago mo. Akala ko nga artista. Grabe ka naman po, Manang. Nawala lang ako ng 5 taon, binola mo na ako ng sobra. Abay, totoo naman talaga. Nasaan ho pala ang boss niyo? Tanong ko sa kasinuyod ng tingin ang sala. I'm here. Napatingin ako sa hagdanan nang marinig ang boss ni Owen. Pababa na ito at kumakaway sa akin habang nakapamulsa naman ang isa niyang kamay. Nandito ka ba dahil nagkaayos na kayo ni Sir Owen? Tanong ni Manang sa akin. Hindi ho, Manang. Nandito ho ako para ayusin ang buhay ko. Ano ibig mo sabihin, Iya? Manang, iwan mo muna kami ng asawa ko. Bigla namang nagsalita si Owen. Yumuko na lamang si Manang, sa kanya kami iniwan. Hindi ko na patatagalin pa ito. Permahan mo na kaagad ito para makaalis na ako. Masungit na sabi ko kay Owen. Hindi ko gusto ang mga tingin niya sa akin. Ang lagkit ng kanyang mga tingin. As if naman na matutunaw pa ako sa mga tingin niya. Akala niya yata hindi ko na halatang tinititigan niya ako. You've really changed a lot, he said. Lahat ng tao ay nagbabago. Lalo na kapag niloko. Pwede ba? Huwag mong ibahin ang usapan. Kung pwede lang, permahan mo na yung pinapipirmahan ko sa'yo. Why are you in such a hurry? Nagmamadali ka bang maikasal kay Ethan? He's my boyfriend now. About sa sinabi mo, paano ko sabihin kung oo? At ako may kasal sa kanya dahil mahal ko siya. Normal lang naman siguro na ma-excite ako magpakasal sa kanya, hindi ba? Nagkausap na ba kayong dalawa? Naalala ko nagkausap kami ni Ethan kaninang umaga. Kausap ko siya kanina. Meron ba siyang sinabi sa'yo? Kaagad na kumunot ang noo ko. Ano bang problema ng lalaking ito? Bakit niya pa itinatanong kung nagkausap ba kami? Ano naman sasabihin ni Ethan sa akin? Nagpaalam lang naman siya sa akin kanina na mawawala siya ng 2 weeks. Bakit mo ba tinatanong yan? Sino ko ba para itanong sa akin yan? Kung nag-uusap man kami ni Ethan, wala ka na doon. Kung meron man siyang sinabi sa akin, hindi mo na kailangan malaman pa. I'm just worried. Worried? When did you learn to worry about me? I love Elil. Huwag ka mag-alala. Si Ethan, iba siya sa'yo. Hindi siya katulad mo na sumusuko ka agad. Hindi rin siya katulad mo na manloloko. Hindi mo man lang ngayon alam kung totoo ba sinasabi ko sa'yo. Bigla mo na lang ako pinagtulakang palayo sa'yo. Tapos ngayong alam mo na may anak ka at kung kailan malaki na si Olive, saka ka naging interesado sa akin.